Ngayon naman ay talakayin natin si Fibonacci sequence, okay? Yung Fibonacci sequence, pinag-aralan nyo na yan sa Math in the Modern World, okay? Yan yung pattern na sinusunod ng nature, okay? Sa Earth, okay? So, yung mga pattern na nakikita mo sa bulaklak, sa mga nature na nakikita mo, okay? Ang mga sinusunod na sequence nun ay Fibonacci sequence, okay? The golden number, sabi niya. Okay. So, ito yun. Okay. Yung pinaka-given data niya, ang initial condition lagi nun, ang initial data niya, okay, nagsisimula sa 0 and then yung sumunod na term ay 1. Okay. So, sabi niya, gamitan mo daw ng recurrence relation para mabuo mo kung paano tumatakbo yung pinaka-Fibonacci sequence. Ang pinaka-formula na sinusunod ni Fibonacci ay ito. Okay? F sub n is equal to F sub n minus 1 plus F sub n minus 2. For n is equal to 2, 3, 4, and so on. Okay? So, dito sa example, para maintindihan mo kung paano ginagamit yung pinaka-formula ni Fibonacci. Okay? Let's have an example. Sabi niya, find the Fibonacci numbers ng F sub 2, F sub 3, F sub 4, F sub 5, and F sub 6. So, ibig sabihin, 5 term yung pinapahanap pa bukod pa dito sa naunang 2 term. Okay? So, okay, para ma-solve natin, okay, gagamit tayo ng recurrence relation na napag-aralan mo kanina lang. So, para makuha natin si 2, dapat ang n mo ay 2 din. Okay? Ayan. Tapos, isubstitute mo lang yung data na yan dito. So, magiging F sub 2. Okay. Tapos, F sub 2 minus 1. Okay. Dito, substitute mo lang siya dyan sa pinaka-equation niya. Tapos, diba, F sub n minus 2. So, ano ba yung n natin? 2. O, kaya naging 2 minus 2 yun. Okay. Yan. Tapos, 2 minus 1, that will give you F sub 1. Okay. Plus, 2 minus 2, that will give you F sub 0. So, gagamitin mo yung natutunan mo sa recurrence relation. So, gagamitin mo yung pinaka-previous term, which is 0, 1. So, substitute mo dyan, that will give you 1 plus 0. Okay. Which will give you a value which is 1. Ito yun. So, ganun ulit yung gagawin mo sa susunod. Kapag n mo naman ay 3, okay, para makuha mo yung F sub 3, isa-substitute mo lang lahat yung pinaka-value ng n mo na yan dito sa pinaka-equation and you will get all of these numbers which is 1, 2, 3, 5, and 8. So, ibig sabihin, ang pinaka-sequence kung dito matatapos sa F sub 6, sisimulan mo dun sa pinaka-previous term na given. Okay, ganito na siya. 0, okay, which is yung F sub 0 mo, that is the first term. The second term is yung 1. Tapos, the third term ay ito, 1. Tapos, 2. Tapos, 3. Tapos, 5. Tapos, 8. Oh, yan. Yan yung pinaka-sequence si Fibonacci. Okay? So, kapag ang ginawa mo, let's say, hindi mo sinama to sa term kasi ang binilang mo ay yung pinaka hinanap kagad. Mali na kagad yun. Okay? Kasi parang lumalabas na yung pinaka-data mo, nagsisimula yung first term mo dun sa 2. Okay? So, kailangan lagi mong tatandaan kapag pinapahanap yung pinaka, sabihin natin ay 10 terms. So, pang ilan pa lang to? 2, 4, 6, 7. So, kulang pa ng 3 to para maging 10 siya. Okay? Kasi kasama sa bilang yung pinaka initial term na ibinigay sa'yo. Okay? So, kapag ganun, kunyari, hindi mo siya sinama dun sa sequence, kasi ito, tinanggal mo yan, yung pinaka-given na yun, at nagsimula ka kagad dito sa value ng 1, 2, 3, 5, 8, dyan sa nakuha mong sagot na yan. Mali na kagad yun. Kasi parang lumalabas na ang first term mo ay 1 imbis na 0. Okay? Ngayon naman ay pag-aralan natin ang iteration method. So, ang iteration method ay isang method, okay, para mabuo mo yung pinaka-closed formula o closed form solution ng isang sequence. Kasi ganito yan. Kapag gumamit ka ng recurrence relation, okay, so madali. Okay, kung konti lang yung mga term. Paano kapag kunyari ang pinahanap na sa'yo 100 term? Okay? Ang haba nun. Okay. 100 term. O yan.
So, nandito ka pa lang sa 5. So, tuloy-tuloy yan hanggang makarating ng, ng 100. Okay, kailangan makuha mo yung pinaka-solution na a to the 99. Yan, yung a sub 99. Para makarating ka dun sa 100 term. Ang haba ng solution na yun. So, ang iteration method, okay, ginagamit ito, okay, para mapadali, okay, na mahanap yung mga term na yun kung gaano kahaba man yung pinaka-term na pinapahanap niya sa iyo. Okay, kakapain mo lang siya dun sa pinaka-given na recurrence relation na yun, yung pinaka-formula, yung pinaka-sequence na nabuo doon. Okay, ang tawag natin dun sa pinaka-method na yun ay iteration method. Okay? So, let's have an example para maintindihan mo kung paano ginagamit ang iteration method. So, sa number 1, derive the closed form formula of a sub n is equal to a sub n minus 1 plus 3 with a sub 1 is equal to 2. So, ibig sabihin, ito yung pinaka first term na given sa atin, which is 2. Okay? So, kung bubuuin natin, let us say, dahil nagsimula tayo sa 1, so ibig sabihin, ang n natin na susunod ay 2 na. Okay? So, 2. So, substitute mo yung 2 na yan dito sa pinaka-equation na ito. So, magiging a sub 2 is equal to a sub 2 minus 1 plus 3. So, ang 2 sub 2 minus 1, that will give you 1. So, a sub 1 to. So, kaya, kalalabasan yan, ito. Ayan o. A sub 2 minus 1 plus 3. So, that will give you a sub 1 plus 3. So, gagamitin mo yung previous term. That will give you 2 plus 3. Okay? And that will give you 5. Okay? Tapos, sa a sub 3 naman, ang inassign mong n mo dyan ay 3. Okay? So, sunod-sunod lang siya. So, magiging a sub 3 minus 1 plus 3. Okay? Kaya mo nabuo yun dahil dyan sa formula na yan. Yan yung sinubstitute mo yung pinaka-value ng n mo, which is 3. And then, 3 minus 1, that will give you a sub 2 plus 3. So, ang a sub 2 natin ay 5. So, kaya naging 5 plus 3, that will give you 8. Okay? So, wag mo munang tignan itong nandito sa pinaka-part na ito kasi dinerive ko na kasi dyan kung paano bubuin yung pinaka-formula. Okay? Tapos, dun sa 4 and 5. So, pwede naman kahit dyan pa lang sa 3, okay, tumigil ka na kung sa tingin mo kaya mo nang mabuo yung pinaka-formula. So, kapag hindi, di dagdagan mo pa ulit siya. So, katulad nito, hanggang 5 yung ginamit kong n ko. Okay? Kapag n is equal to 4 naman, okay, ito yung pinaka-data na lalabas. Magiging a sub 4 minus 1 plus 3 and that will give you a sub 3. So, you use the previous data which is 8. So, magiging 8 plus 3 that will give you 11. And then, n is equal to 5. Okay? So, you substitute 5 doon sa pinaka-given equation. Itong lalabas sa'yo, a sub 5 minus 1 plus 3. So, 5 minus 1, that will give you 4. Kaya naging a sub 4 plus 3 to. So, you use the previous data which is 11. So, that is 11 plus 3, that will give you 14. So, tumigil na ako dyan. So, ibig sabihin, dito, bubuin natin yung pinaka-data natin kung paano natin mabubuo yung pinaka-formula niya. So, dito, ang nakuha natin pattern ay 5, 8, 11, 14. O, sige, dyan tayo magsimula. 5, okay, 8, 11, okay, at saka 14. Okay. So, ito, kaya naging 5 ito, kasi 2 plus 3. Okay. So, yan yung pinaka data natin. Okay? Tapos, ito, kaya naging 8 to, di ba sabi niya, that is 5 plus 3. Okay? So, 5 plus 3. Ito naman, kaya naging 11, kasi ito ay naging 8 plus 3. Okay? Tapos, itong isa, 11 plus 3, kaya naging 14. Okay? Yan. So, para mabuo natin yung pinaka-formula, okay, wag mong galawin to. Okay, kasi yan yung pinaka-constant sa kanila. Ang gagalawin natin ay itong mga numbers sa gilid. So, dahil nagsimula sa 2, okay, kailangan magkaroon din ako ng common na value na 2 din dito sa may sumunod na term. Eh, diba ang 5, para maging 5 yan, kung gagamitin ko yung 2 na number, that will give you 2 plus 3. Okay? So, kaya magiging 2, okay, plus 3. Buburahin ko na yan. Alisin ko na muna yan dyan. So, magiging 2 plus 3 na to. Ayan.
Tapos itong 8 na to, okay, para maging 8 siya, palalabasin ulit natin yung 2 na yun. So that will give you, okay, 2, okay, plus 3, plus 3, okay, para maging 8, okay. Ito namang isa, 11. So, para maging 11, dahil ang pinaka-data natin ay 2, yung pinaka-common niya. So, magiging 2, okay, plus, okay, 3, plus 3, plus 3, okay, para maging 11. So, kung mapapansin mo, okay, yung bilang nung 3 sa loob ng pinaka-data mo, isa, tapos naging 2, tapos naging 3, tapos naging 4, okay? So, ibig sabihin, kung bibilangin mo yan, parang lumalabas yan yung number of n, okay, na siniset mo, okay? So, ipapasok ngayon natin siya sa pinaka-formula. Ang common data mo, teka, palitan natin yung kulay nito. Yan, 2. O di magi-stay na yung pinaka-formula sa 2. Okay? Plus, okay? 3. Okay? Tapos sabihin natin, itong mga sinabi mo na yan, 1, 2, 3, 4, magkakasunod, diba? Yan yung mga n, okay, na value. So, let us say, ang inassume mong value ay 3n, okay? Kasi yun yung pinaka sinasabi niya dito, yung 3 na yan, namumultiply do sa dami ng n mo na sineset mo. So, kaya 2 plus 3n. Let us say, tignan natin, kapag ang n mo ay equal sa 1, okay? So, magiging 2, okay, plus 3, okay, times 1, okay? And that will give you 5, okay? Kasi 3 times 1 is 3 plus 2, that will give you 5. Kapag n mo ay 1, okay? Eh, hindi naman ganun. Okay, may mali. Kasi, yung 5 na nakuha mo, okay, nakaset yan kapag ang n mo ay equal sa 2, okay? So, ibig sabihin, tumatalon siya ng isang step, okay? Kasi 'di ba kapag ang n mo ay equals 1, lumalabas ito yung value na yun, which is 2. Eh lumalabas yung pinaka-data kapag sinet mo na n mo ay 1, okay? Tumatalon siya doon sa pangalawang data. So anong dapat mong gawin, okay? So dahil lumalag pa siya ng isa, magma-minus 1 ka dito sa n na yan, okay? Yan. So kaya magiging parenthesis yun, okay? Yan. Kaya kinalabasan ng pinaka-equation mo, ito na. Okay? So, kunyari, let us say, kapag ang n mo, palabasin natin to, yan. Diba, sabi natin, ang n yan ay 2. Okay? Kaya mo nakuha ang 5 yan dahil dito, ayan, no? Okay? So, palabasin natin dito kung tama tong formula na to. So, magiging 2, okay? So, substitute mo lang yung pinaka-data ng n mo, which is 2. Okay? Ito, ayan. So, magiging 2 minus 1. Okay? So, 2 minus 1 is 1 times 3. That will give you 3 plus 2. That will give you 5. So, tama na siya. Okay? Kapag ang n mo ay equal sa 2. So, tumutugma na siya. So, ibig sabihin, itong pinaka-formula na ito ay tama. Okay? So, ngayon, mas madali na kapag pinahanap sa iyo, let us say, pang 100 term. Okay? Bayin natin yung kulay nito. Okay, ito. Yan. So, let us say, pang 100 term, di ang n mo, magiging 100. Kasi 100 term yung pinapahanap. O, yan. Substitute mo ngayon siya doon sa nakuha mong formula. So, magiging 2 plus, okay, 3 times 100. Okay. Yan, ito. Tapos, minus 1. Okay. So, magiging 2 plus 3 times 99. Okay, so i-multiply mo lang yan. Yung 99 times 3, that will give you 7, 2, 27, 297. Okay. Plus 2. Okay, that will give you 299. So, ibig sabihin, ang pang 100 term mo ay 299 ang value. O yan. So, mas madali na siya.
Ang tawag mo dyan sa ginawa mo na yan ay iteration method. Kasi kung long method ka, yung recurrence method ang gagamitin mo, mahaba yan. Okay? Pero parehas pa din yung sagot na makukuha mo. Yun nga lang, dadaan ka sa mahabang proseso hanggang makarating ka doon sa pinaka 100. Susundan mo yung mga value na yan na sinosolve mo. Hindi katulad dito sa iteration method, kuhanin mo lang yung pinaka-formula, okay? Basta tama yung formula lang nakuha mo, tama din yung term na makukuha mo kahit gaano kahaba pa yun o pang ilan term pa yung pinapahanap sa iyo. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang summation. Okay? Sabi niya, ang summation that refers to the operation of adding a sequence of numbers. Okay? At it is represented using the summation notation. Okay? Na ang sinusunod na symbol ay sigma. Okay? Ito yun. Yan ang sigma. Okay? Yan yung symbol ng summation. So, ang ginagawa niya na ay ina-add niya yung mga sequences ng mga numbers depende dun sa given equation sa loob ng pinaka-summation na yan. Usually, ginagawa mo na ito sa Excel. Ito yung parang ganyan, no? Sa Excel mo, yung sum. Okay. Yan, ganyan yung pinaka-formula niya. Naka-equal sa sum ng yung pinaka-cell mo, kunyari A sub 1 o A1. Okay, tapos naka-colon ng ganito na A sub 3. Okay. So, ina-add niya from cell 1 hanggang cell 3, ganyan. So, yan. Ang ginagawa niyan ay summation, okay? Ina-add mo lahat yung pinaka-sequence, okay? Dun sa given equation na yan sa loob ng pinaka-formula na yan. Okay? So, dito, ang ginagamit ng mga letra, okay, para sa mga summation ay J, okay, K, at saka M at saka N. Yan, yung mga usual na letrang ginagamit niya. Okay. So, yung N mo, usually ginagamit yan yung pinaka-upper limit niya, yung pinaka-huling limit ng pinaka-summation. Tapos, yung M mo naman ginagamit. At saka yung IJK mo, okay, na mga letra, ginagamit naman siya, okay, para dun sa lower limit niya. So, yung mga number na nakikita mo dyan sa ilalim ng sigma, lower limit yon. Tapos, yung number naman sa ibabaw niya, ibig sabihin yun yung upper limit niya. Ibig sabihin, dun titigil yung pinaka-summation. Tapos, yung ito naman, yung pinaka A sub K, A sub I, A sub J, okay. Yan naman yung equation na napapaloob dito sa loob ng pinaka-summation na yan. Okay?